Hindi ako naniniwala sa kulam noon. Akala ko, katang-isip lang yun ng matatanda para takutin ang mga pasaway na bata. Pero matapos ang nangyari sa amin, alam kong hindi ito biro. Dahil ang sumpa ng isang mangkukulam, hindi basta-basta natatanggal o nawawala. Noong nakaraang taon, nagbakasyon ako sa bayan ng lola ko sa isang liblib na bahagi ng Isabela. Payapa doon, malayo sa ingay ng syudad. Puro palayan at ang mga tao, tahimik at mababait. Pero may isang bahay sa dulo ng baryo na iniiwasan ng lahat. Doon daw nakatira si Aling Lota, isang matandang babae na halos walang lumalapit. Sabi ng mga kapitbahay, isa siyang mangkukulam. Huwag mong tititigan ang mata niya, bilin ng lola ko. Kapag nagalit yun sa'yo, siguradong may mangyayari sa iyo. Natawa lang ako. Sino pa ba ang maniniwala sa ganyang bagay? Subalit isang gabi ay nagkamali ako. Habang naglalakad ako pauwi mula sa tindahan, nadaanan ko ang bahay ni Aling Lota. Walang ilaw, lumang-luma, at may mga tuyong dahon na nakasabit sa pintuan. Parang may ritual na nagaganap. Tamang-tama namang bumukas ang bintana. At mula roon, lumabas ang isang pares ng itim na mata na tumitig sa akin. Napahinto ako sa paglalakad. Malakas ang dugo mo, bulong ng matanda at malamig ang boses niya. Dali-dali akong tumakbo pa uwi. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko napawi ang kaba sa aking dibdib. At doon nagsimula ang bangungot ko. Kinabukasan, nagising ako na parang may gumagapang sa balat ko. Ang tignan ko ang braso ko, nanlaki ang mga mata ko. May maliliit na dilaw na uod na bumubulwak mula sa mga butas ng balat ko. Napasigaw ako sa gulat at takot. Nanginginig kong sinubukang kalasin ang mga uod, pero kahit anong gawin ko, lalo lang silang dumadami. Dali-dali akong dinala ng lola ko sa isang albularyo. Nakatingin ka sa mga mata ng mangkukulam. Matalim ang tingin ng albularyo habang hinihilot ang noo ko. Nailipat niya sa iyo ang sumpa. Saad nito sa akin. Nanginginig kong tinanong, ano pong sumpa? Napabuntong hininga siya. Hanggat hindi natatanggal, unti-unti kang kakainin mula sa loob. Muling sabi ng albularyo. Nagpatuloy ang panggagamot niya sa akin. Nilagyan ako ng langis, sinabitan ng anting-anting, at binigyan ng orasyon na dapat kong dasalin tuwing 12:00 ng gabi. Pero kahit anong gawin ko, hindi nawawala ang mga uod sa katawan ko. Sa halip, parang lalo pa akong nahihirapan sa ginagawa ng mangkukulam. Tuwing gabi, may naririnig akong kumakatok sa bintana. 3 beses, paulit-ulit at dahan-dahan. At sa tuwing sisilip ako, nakikita ko ang anino ni Aling Lota. Nakangiti sa dilim. Hindi mo ako matatakasan, apo. Hanggang sa isang gabi, may mas malala pang nangyari. Nagising ako na parang may pumipiga sa dibdib ko.
Nang imulat ko ang mga mata ko, nanlamig ang buong katawan ko. Dahil nasa harapan ko na mismo si Aling Lota. Nakangiti siya at sa kamay niya may hawak siyang isang itim na manika at isang piraso ng buhok ko. Tapos na ang laro, Apo. Mabilis akong bumangon at itinapon ang langis ng albularyo sa kanya. Napasigaw siya at sa unang pagkakataon, nakita kong lumabo ang kanyang anyo. Parang usok na natutunaw sa hangin. At nang mawala siya, bumagsak ako sa kama, hingal na hingal. Kinabukasan ay nagising akong magaan ang pakiramdam ko. Wala na ang mga uod, wala na ang hapdi ng balat ko. Wala na siya, ang sabi ng albularyo. Nabasag ang sumpa. Pero akala ko tapos na ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sa normal ang buhay ko. Wala na ang uod sa balat ko, wala na ang bangungot. Pero kahit anong pilit kong itaboy sa isip ko ang nangyari, may isang bagay na hindi ko maalis. Tapos na ang laro, Apo. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinawag na Apo. Pero hindi ko rin masyadong iniisip. Ang mahalaga, ligtas na ako. Subalit, yun ang akala ko. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit para bumalik sa Maynila, biglang pumasok si Lola sa kwarto ko. Mukha siyang balisa at parang may gustong sabihin. Apo, mahina ang boses niya na hindi pa ako sinasabi sa'yo. Kinabahan ako. Ano po yun, La? Tanong ko kay Lola. Napatingin siya sa bintana bago siya lumapit at hinawakan ang kamay ko. Si Aling Lota, hindi lang basta mangkukulam. Nanlamig ako sa sumunod na sinabi niya. Kadugo natin siya. At parang biglang nagdilim ang paligid ko. Anong ibig niyong sabihin, La? Si Aling Lota, siya ang nakakatandang kapatid ng lola ko. Matagal na siyang itinakwil ng pamilya dahil pinasok niya ang itim na mahika. Pero bago siya tuluyang mawala, may binitiwan siyang isang sumpa. Babalik siya sa lahi natin para kunin ang dapat na sa kanya. Ang sabi ni Lola sa akin. Biglang bumalik sa isip ko ang huling sinabi niya. Tapos na ang laro, Apo. Apo? Hindi ako tinatawag na Apo ng basta-bastang estranghero. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Lola, ano bang ibig sabihin nito? Nanginginig ang kamay niya habang hinahaplos ang pisngi ko. Pinili ka niya. Saad ng Lola sa akin. Simula nga noong nalaman ko ang katotohanan, hindi na ako mapakali. Gusto ko nang bumalik sa Maynila, malayo sa kung anong sumpang bumabalot sa pamilya namin. Subalit isang gabi, bago ang alis ko, may napansin ako sa salamin sa kwarto ko. May nakatayong anino sa likod. Madilim, matangkad, at kahit hindi ko nakikita ng buo, alam kong siya yon. Pero may isang bagay akong hindi inaasahan. Nang tumingin ako sa kanyang mukha, hindi na siya mukhang matanda. Mukha ko na siya. Napaatras ako, nanginginig ang buong katawan ko. Pilit akong pumikit
at paulit-ulit na binubulong ang orasyon ng albularyo. At nang muling bumukas ang mga mata ko ay wala na siya. Pero may iniwang marka sa salamin. Isang bilog na itim, parang mata. Lumipas ang buwan at taon ay unti-unti na ring nawala ang mga pangitain. Mas napalapit na ako sa Diyos at palagian na akong nagdarasal. Dahil alam kong walang ibang malakas na sandata kundi ang pananalig at tiwala sa Poong May Kapal. Sa isang bayan sa Iloilo, may isang lumang bahay sa tabi ng palayan na matagal nang walang nakatira. 2 palapag, gawa sa kahoy at bato. May bintanang luma at may kortinang kupas na kahit walang tao sa loob. Gumagalaw kapag humahangin. Matagal na raw itong ipinasara matapos mamatay ang matandang babae na nakatira roon. Wala silang pamilya. Wala rin bumalik para asikasuhin ang bahay. Pero simula nang mamatay siya, may mga kakaibang bagay na napapansin ang mga kapitbahay doon. Ang unang nagsabi ay si Mang Tonyo, isang magsasakang araw-araw ay dumadaan sa harap ng bahay. Ayon sa kanya, tuwing madaling araw, bago siya pumasok sa bukid, may ilaw sa taas ng bahay. Kahit wala namang kuryente, may ilaw sa kwarto sa kanan. At minsan, may anino raw siyang nakikitang lumalapit sa bintana. Tinititigan lang siya at hindi gumagalaw at hindi rin kumikibo. Ang mas nakakakilabot pa daw ay nang minsang dumaan siya 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang paligid pero may naririnig siyang tunog ng piano mula sa loob ng bahay. Mabagal at parang may kumakanta. Ang problema, wala namang piano sa bahay na iyon. May isa pang insidente. Isang grupo ng kabataan ang naglakas loob na pumasok sa bahay noong Undas. Trip daw nila na pasukin yon. Gusto lang nilang subukan kung totoo ang mga kwento. Ayon sa isa sa kanila, pagpasok nila, may amoy na raw na parang bulok na papel at kandila. Pag-akyat nila sa 2 palapag, may isang silid na bahagyang nakabukas. Itinulak nila ng kaunti ang pinto. Subalit walang tao sa loob. Pero may lamesa, upuan at isang kahon sa gitna ng kwarto. Nang buksan nila ang kahon, may laman itong mga sulat at litrato. Luma na, dilaw na ang papel. Puro sulat kamay. May isang litratong kuha sa sala ng bahay, pero sa likod may nakasulat na, "Ako lang mag-isa rito. Huwag niyong guluhin ang tahimik kong mundo." Sa oras na iyon, naramdaman daw nilang lumamig bigla ang paligid. Napundi ang flashlight ng isa sa kanila. At sa salamin, sa kabilang pader, nakita nilang may babaeng nakaputi, nakaupo sa lumang silya sa likod nila. Kahit wala namang silya sa aktwal na kwarto. Nagkagulo sila, nag-uunahan sila palabas. Nang makalabas na sila ng bahay, napansin nilang wala na ni isa sa kanila ang nakakuha ng video. Lahat ng cellphone nila may sira ang kamera. Kinabukasan, sinubukan nilang balikan ang litrato. Nawala ang lahat ng kuha sa loob ng bahay.
Wala ni isang litrato ang naiwan. Sabi ng matandang kapitbahay, ang babaeng dating nakatira sa bahay ay dating guro ng piano. Mag-isa siyang namuhay hanggang sa tumanda. At hindi raw talaga siya mahilig mangbisita, lalo na kung maingay. Lalo na kung hindi nirerespeto ang bahay niya. Simula nga noon, wala nang lumapit sa bahay na yon. Tinabunan na ng damo ang paligid. Puno na ng alikabok ang bakuran. Pero tuwing madaling araw, may mga dumadaang magsasaka pa rin ang nagsasabing bukas ang ilaw sa taas at may pianong tumutugtog.